Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Kami ng bagong malay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. Hayaan natin ang kanyang liwanag ang pumawi sa dilim ng ating buhay. Ang ating mga pagkakasala, hingi natin ito ng awa at kapatawaran at huwag na tayong magkasala muli. Inaamin ko sa mga pangyariang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nagmamagandang loob. Sa iyong pagpapala kami mapuspos, kaya't ihanda mo kaming kamtin ang iyong alindog sa langit, pakundangan sa pagbabagong sa luma naming ugali ipinalit. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Daniel. Nung mga araw na iyon, ang mga tao ay nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiiyak na sinabi ni Susana, Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang binibintang nila sa akin. Hindi ko ginawa kailanman ang ipinararatang nila sa akin. Bakit ako kailangan mamatay? Dinidinig ng Diyos ang kanyang dalangin. Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Nang si Susana ay dinadala na sa pagpapatayan sa kanya, isang binatang nagngangalang Daniel ang malakas na tumutol. Ayokong mapabilang sa magbubuo ng dugo ng babaeng ito, sabi niya. Tinanong siya ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin, binata?
Lumapit sa unahan ang binata at nagpatuloy ng pagsasalita. Mga Israelita, hangal ba kayo at tinatulan ninyo ang babaeng ito nang di muna sinisiyasat at maingat na sinaliksik ang katotohanan? Kailangan ulitin ang paglilitis. Walang katotohanan ang katibayang inilahad ng dalawang iyan. Nagdudumaling bumalik ang mga tao. Sinabi ng mga pinuno, Daniel, yamang binigyan ka ng Diyos ng karunungang gaya ng sa isang matanda. Halika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito. Pagkatapos, nagsalita si Daniel, paglayuin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiyahatin. Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, matandang walang pinagkatandaan, inilalantad ka na ng maraming kasalanang ginawa mo. Hindi makatarungan ang mga hatol na iginagawad mo. Pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Di ba sinabi ng Diyos, huwag ninyong parurusahan ng kamatayan ang walang sala? Kung talagang nakita mo ang ipinararatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin, sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik ng matutop ninyo? Sumagot siya, sa ilalim ng punong hati. Sinabi ni Daniel, ganon, buhay mo ang kapalit ng iyong sagot, pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo, at ahatiin ka sa dalawa. Inilayo siya roon at ipinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, ikaw naman anak ni Kanaan, hindi ka tunay na Hudyo. Binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ng kahalayan ang iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbagyan ang iyong kahalayan. Subalit narito ang isang babae ng Huda na hindi natakot sa inyong kaimbihan. Sabihin mo, sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang inyong pinagbibintangan? At sumagot ang matanda, sa ilalim ng punong putol. Ganon, pakli naman ni Daniel, buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito, pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng tabak. Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos, sapagkat inililigtas niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Binalingan nila ang dalawang hukom matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ng di totoo. Hinatulan silang mamatay ayon sa kautusan ni Moises. Ang nagparatang ng di totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa kasanalang ipinaratang niya. Naligtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ng bagong kalakasan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matuwid na landasi
doon ako inaakay. Kahit na ang daang ito'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa sakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi mananahan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupin, wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di lalakad sa kadiliman." Sinabi sa kanya ng mga Pariseo, "Ikaw ang nagpapatotoo sa iyong sarili. Hindi maaaring tanggapin ang patotoo mo." Sumagot si Jesus, "Kahit ako ang nagpapatotoo sa aking sarili, totoo ang aking sinasabi. Sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako paroroon. Ngunit hindi ninyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking paroroonan. Humahatol kayo ayon sa paghatol ng tao. Ngunit hindi ako humahatol kanino man. Humatol man ako, tama ang aking hatol. Sapagkat hindi lamang ako ang humahatol, kundi ako at ang amang nagsugo sa akin. Nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patotoo ng dalawang tao. Nagpatotoo ako tungkol sa aking sarili at nagpapatotoo rin ang Ama na nagsugo sa akin." Kaya't siya'y tinanong nila, "Nasaan ang iyong Ama?" Sumagot si Jesus, "Hindi ninyo ako nakikilala ni ang aking Ama. Kung nakikilala ninyo ako, siya'y makikilala rin ninyo." Ito'y sinabi ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa templo, sa may lalagyan ng kaloob. Ngunit walang nangahas humuli sa kanya, sapagkat hindi pa niya oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes, ikalibang linggo ng 40 araw na paghanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Magandang umaga, mga kapanalig. Ito po yung huling linggo bago po tayo pumasok sa mga mahal na araw. Karaniwan, nagsisimula po yan ng linggo ng Palaspas. Pero merong iba, parang ang simula na ay yung Biyernes Dolores. At ngayon po, sinasabi po sa atin ni Jesus, siya ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod kay Jesus ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at hindi siya lalakad sa kadiliman. Taglayin natin si Jesus.
Siya ang ating ilaw. May mga gagawin po tayo. Ngayong mga linggo na ito, merong mga gagraduate. Merong mga magtatapos. Ngayong mga linggo na ito, may mga bakasyon. Taglayin mo si Jesus bilang yung ilaw upang makita mo kung ano yung tatahakin mong daan, saan ka pupunta, ano ang gagawin mo. At kung kasama mo si Jesus, hindi sinasabing laging madali, pero kung kasama mo si Jesus, sabi nga doon sa kanta, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Ang pagiging Kristiyano, ang pagiging tagasunod ni Jesus ay napakasaya, hindi dahil madali. Napakasaya. Kasi si Jesus ang ating ilaw. Si Jesus ang papawi sa kadiliman ng ating buhay. Masaya. Kahit mahirap, masaya kasi kasama natin si Jesus. Taglayin mo si Jesus bilang ilaw ng iyong buhay. Sa atin pong unang pagbasa, narinig po natin, merong pong isinakdal na babae at siya po ay gustong pagnasahan ng dalawang matanda. Pero sa tulong po ni Daniel, naligtas si Susana at lumabas yung katotohanan. At ang sabi ni Daniel doon sa dalawang matanda, matandang walang pinagkatandaan. Ano ba ibig sabihin ng matandang walang pinagkatandaan? Ibig sabihin hindi natuto sa pagkakamali. Kapanalig, masama bang magkamali? Hindi. Mistakes are our greatest teachers. At may mga pagkakataon, yung mga pagkakamali ay ginagamit ni Lord para ituro sa atin ang mas malaki at mas mahalagang bagay sa buhay. At yung mga pagkakamali na yon, ito po yung mga nagdudulot ng aral na talagang tumitimo sa puso kasi nasaktan tayo, napahiya tayo. Pero ang pagkakamali, kung natuto ka, hindi ito maituturing na pagkakamali, bagkus bahagi ng learning process ng buhay. Kasi may mga itinuturo ang ating tagumpay. Pero may mga pagkakataon, matututunan mo lamang yung mahalagang aral ng buhay sa pamamagitan ng mga sakit, pagkadapa, sa pamamagitan ng mga pagkakamali. Pero again, dun sa mga may hirap na bahagi, kahit sa mga pagkakataong nagkamali, huwag mong haharapin niya ng mag-isa. Hayaan mong samahan ka ng Diyos. At makikita mo, hindi naman pala magwawakas ang lahat sa pagkakamali. Kasi nagkamali, pero bumalik ka sa Diyos, tatama ka. Ibabangon ka. At bibigyan tayo ng Panginoon ng panibagong simula. Pero dapat matuto mula sa pagkakamali. Kapag tayo pa'y paulit-ulit sa ating pagkakamali, tumatanda tayo at magiging matanda na walang pinagkatandaan. Kapag matanda po, talaga dapat igalang, ha? Dapat po ay pagpasensyahan. Pero may mga matanda po na talagang hindi respeto. Talagang mga role models. Kasi ito po yung mga tao na matanda, sabihin natin may edad na, at marami pong mga paring ganyan, may edad na, pero handa pa rin magsakripisyo para sa aming mga batang pari. Yung bang kahit na, yung bang dapat pagbibigyan mo yung bang, Father, wag na po, kami na lang po. Pero kahit sasabihin niya, kaya ko pa naman, malakas pa naman ako, hayaan niyo na. Tulungan ko kayo. Samahan ko kayo. Father, mahirap po ito. Retired na po kayo. Kami na lang po gumawa. Sasabihin niya, hindi. Hayaan mo na, tulungan ko kayo. Kaya ko pa naman. Pag di ko na kaya, ayun.
Tapos may mga contribution po kami. Sila din nagko-contribute. Sabi, may naipon naman eh. Nagbigay kayo, magbibigay din ako. Kaya ko pa naman. Kaya ko pa naman. Yung mga matanda na may pinagkatandaan, na kahit matanda na, role model pa rin. Gagayahin mo pa rin. Meron po kasing ibang matanda, irerespeto ha. Pero parang ang hirap, ang hirap igalang. Kasi kung kailan matanda, tsaka gumagawa ng iskandalo. Ito nga po yung narinig natin sa unang pagbasa. Hukom po sila, judges. Sila yung nagde-decide kung sino yung ikukulong, kung sino ipapatayin. Napakahalaga ng kanilang gampanin. Pero kung kailan tumanda at saka sila gumawa ng masasama dun sa mga babae ng Israel, walang pinagkatandaan. Irerespeto yung matanda. Oo, gagalang kasi matanda. Pero parang ang hirap irespeto kapag kung kailan tumanda at saka gumagawa ng masasama. At yun nga po, hinuli ni Daniel. Tinanong, 10 puno. Magkaiba sagot. Yung 1 puno ay punong hati. Yung 1 puno ay punong putol. Magkaiba yung hati sa putol. Magkaiba po yun. Kaya nahuli po sila. At matagal na palang ginagawa yun. Pinarusahan kahit matanda. Kasi walang pinagkatandaan. Kapanalig lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo bumabagsak. Pero hindi ibig sabihin nagkamali ka, too late na. Bumagsak ka, too late na. Narumihan ka, naputikan ka dahil sa kasalanan, too late na hindi. Kung buhay ka pa, may pag-asa pa. At laging naghihintay ang Diyos upang tayo patawarin, upang tayo ibangon, upang tayo baguhin. Pero kinakailangan, pumayag ka sa pagpapatawad ng Diyos, sa awa ng Diyos, sa pagmamahal ng Diyos, sa paggabay ng Diyos. Dapat pumayag ka na si Jesus ang maging ilaw ng iyong buhay. Bakit ba nagbabago ang tao? 4 na dahilan. Una, kapag nasaktan ng sapat. Yung bang nasabi mo, ayoko na. Ayoko na sa buhay ng kasalanan. Ayoko na sa bisyo na ito. Ang sakit. At pati mga mahal ko sa buhay, nasasaktan ko. Ayoko na ng sakit na idinudulot ng kasalanan na ito. Doon nagsisimula yung natatauhan tayo. Doon nagsisimula yung pagbabago. Kapag nakita mo na masakit yung idinudulot ng mali na ginagawa mo. Pangalawa, ang tao ay nagbabago kapag natuto ng sapat. Yun nga po. Kasi may mga pagkakataon, paulit-ulit tayo dun sa mali. Kaya lang nasasaktan tayo ng paulit-ulit din. Alam nating mali. Tapos darating yung realization mula sa Diyos. Matututo tayo mula dun sa pagkakamali. At kapag sapat yung natutunan po natin, dun tayo magsisimulang itama na yung mali. Dun tayo magsisimulang manindigan sa katotohanan. Dun tayo magsisimulang magbalik sa Diyos na ating ilaw. Pangatlo, ang tao ay nagbabago kapag nagmahal ng sapat. Nasakta ng sapat, natuto ng sapat, nagmahal ng sapat. Yung bang gusto mong magbago, hindi lamang para sa sarili, bagkus para sa minamahal. Para sa Diyos, para sa pamilya, para sa mga tao na iyong pinaglilingkuran. Babaguhin mo yung lifestyle mo para humaba yung buhay mo. Kasi gusto mong makitang lumalaki yung anak mo. Gusto mong makita yung mga apo mo balang araw. Gusto mong samahan yung asawa mo hanggang sa kanyang pagtanda. Magbabago ka para sa mga taong minamahal. At napakalakas po niyang kapangyarihan, yung impluensya ng mga tao na minamahal mo. Kaya tatanungin mo, para kanino ka bumabangon?
Para kanino ka magbabago? Para kanino ka magsusumikap? Para kanino at hindi ka susuko? Para dun sa mga minamahal. Nagaganap ang pagbabago kapag nagmamahal ng sapat. At pang-apat, nagaganap ang pagbabago kapag pinatawad ng sapat. Yung bang naniniwala tayo na mayroon pang bagong simula. Naku, maririnig po natin yung mga pagbasa na yan sa mga darating na mga mahal na araw. Yung pagpapatawad ng Diyos, yung habag ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, na hindi pa huli ang lahat. Patatawarin ka pa ng Diyos, kahahabagan ka pa ng Diyos, bibigyan ka pa ng Diyos ng isa pang pagkakataon at oras sa ma-realize po yun. Yung bang patawarin ka ng sapat. Magagawa mong magkaroon ng pag-asa na talikuran yung masama at harapin yung katotohanan, yung panibagong buhay kasama ang Diyos. Na yung bang hindi tayo tumandang walang pinagkatandaan, bagkus tumanda tayo na natututo, nagmamature, lumalalim sa pananampalataya, lumalalim sa pagmamahal. Yung bang meron talaga tayong natututunan at meron talaga tayong pinagkakatandaan. Si Jesus ang liwanag ng sanlibutan. Ang tumatanggap kay Jesus, hindi lalakad ng pag-isa, bagkus magpapatuloy sa buhay ng kasama si Jesus. At kung kasama natin si Jesus, anuman ang dilim, ating malalagpasan dahil taglay natin si Jesus bilang ating ilaw. Amen. Naalala natin ang habag ni Jesus. Siya ang ilaw ng sanlibutan. Tumawag tayo sa Kanya sa ating pananalangin. Nakatitiyak na tayo rin ay Kanyang kahahabagan. Ating itutugon, Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga napalayo sa Diyos dahil sa kasalanan, naway makaranas ng mapagmahal na habag ng tagapagligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Atin nawang iwasan ang paghatol sa iba at sa halip ay tingnan ang ating sariling buhay sa mata ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga may mabibigat na pasaning dala ng kahirapan at alalahanin, naway maunawaan na hindi sila iniiwan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga nagdurusa dahil sa maling hatol, naway patatahin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kaligayahan at kapayapaan sa mga bisig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ama namin nasa langit, tulungan mo kaming maging mapagpatawad sa mga taong hindi maganda ang pakikitungo sa amin. Maipakita nawa namin sa kanila ang habag na ipinakita ng iyong anak na si Jesus. Idinadalangin namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, kayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo.
paghahain ay buong galak nawang makaharap na may kadalisayang angkin upang ang bunga ng aming pagtitiis ay maipamalas namin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamyas ng pagsanungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpala sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal mga kaloob na ito. Iabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco, aming Santo Papa na Elias na aming obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo po mga kapatid naming nahimlay, ang ipag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa naman na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabyak ng puso San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng Panginoong Jesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Sumasalangit ka, sambahin amin, at huwag mo kami ipahintulot sa puso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Kami yadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalanan at tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panungso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po, mga kapanalig. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa
Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayo, natatanggap kay Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo. Sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtang mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Beheng Maria. Ama naming makapangyarihan, loob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang katauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa usamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay ay iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami.
tayo. Ama naming mapagmahal kaming pinapakinabang mo, sa piging ng iyong pagpapala ay pagalingin nawa nitong walang hilig na masama. At sa gayoy, maliksi naming masundan ang yakap ng halimbawa ni Heso Kristo. Araw ng Martes, sa ganap na 12:00 ng tanghali, ang healing mass ay pangungunahan ni healing priest Father Joey Falier ng kamay ni Jesus. Mari po kayong dumalo sa healing mass dito po sa Veritas Chapel. Para po sa inyong mga pamisang pasasalamat, kaarawan, gagalingan, special na intensyon, kaluluwa at mga sponsors, love offering, tumawag lang po sa Relief Department, 8925-7931, local 129-131-137, o mag-text sa 0917-631-4589. Hanapin lamang si Ms. Rene Jose o si Ms. Ali Nahe. Sumayo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo, ingatan at pagalingin kayo ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Na ihain ang damisa, umayo kayo sa kapayapaan at huwag nang magkasala. Salamat sa Diyos. bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Heso Kristo na pinagbukod sa iisang katawan. Tayo nagluhod at sumamba sa Panginoon Kristo sa karangalan ng sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig, nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo't higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman. Ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kadalingan.
Ngayon din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa pagpapalay, pinakaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulubay, at ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay. Ang mga nasa bingit ng kamatayan, pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman. Ibalik sa kusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatirin kami sa kapayapaan at sumaminawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Gawa na naman tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Cantumelo sacramentum veneremur celui et agitum documentum novocedat vitui Lester fides supplementum sensum Lepetumi genitope lauset jubilatio salus honor verbus coque sine benedictio procidenti ad comparsit laudatio. Amen. Anem dicere presistieis, Omnicamentum in sea ventem. oremus, Deus que nobis sub sacramentum mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nos iudes enchamus, qui vivis et regnias in saecula saeculorum. Amen.
banal na pagpupuri. Purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo, tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose, Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Muli po maraming salamat po kay Reverend Father Hershey Giovanni Sulit sa kanyang panguna sa ating Hilima sa Veritas at pinasalamatan din po niyo kapalit na himpilan ng ating mga Eucharistic Advocate at donors. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating Hilima sa Veritas. Kami po ay patuloy na nag-aanyaya sa inyong makinig sa ating himpilan at manood sa ating Facebook at YouTube live streaming para sa karagdagang balita at impormasyon. Higit sa lahat ang pagdiriwang ng Hilima sa Veritas. Araw-araw tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Abangan din po natin ang misa mamayang alas 6 ng umaga ng pangunahan ni Reverend Father Joven Porcuencula CM. At maraming salamat din po sa kasama ko sa misang ito na sina Brother Daniel at Brother Emil. At sa Veritas Technical Production Coordinator at Social Communication Team at Religious Department, kasama sina Binibining Renelse, Alminahe, Homer Viray, Jeffrey Austria at Sherick Garcia. Ang tabayanan din po natin ng pagpapatuloy ng Healing Touch sa Veritas, kasama muli si Reverend Father Hershey Giovanni Sulit. At ako naman po ang iyong kapanalig na si Brother CJ Rata,